Hey guys, here in a nutshell with me, Ina. Ang kakwentuhan natin today, alam mo, isa sa mga ang daming racket dito sa Canada. Ang babaeng parang walang pahinga, lalo na dyan sa kanyang lugar sa Saskatchewan. Siya po ay nasa Saskatoon ngayon. Maraming nagsasabi na kapag nasa Canada ka, mahirap din daw ang buhay kasi nga trabaho ka ng trabaho. You cannot afford to not have work, hindi ka pwedeng tumigil magtrabaho because tuloy-tuloy lang ang pagdating ng mga bills. Kaya yung sinasabi ng iba, ba't ka pa magka-Canada? Mahirap naman pala ang buhay. Ganun ba talaga? Anyway, sige, yan ang pag-uusapan natin. Kasama si Celine Constantino, aka Pinay sa Canada SK. Hi, Celine. Hello, Miss Ina. It's nice to see you again for the second time. Yeah. Yes, for the second time. For those na baka hindi pa po napapanood ang episode ni Celine, interview din po namin siya sa Spot Pinoy. One of our first interviews, okay? Ang raketera sa Canada. Parang ganun yung title namin. Kaya nga naisip ko din, Celine, na you're a good person to talk to about this, ano ba to? Parang, is it a misconception? O yung sinasabi ng iba na, pag nag-Canada ka, mahirap din naman ang buhay kasi non-stop work. Trabaho ko ng trabaho, ang dami mong utang dahil sa lahat ng bills darating. So, ang gusto kong sagutin pala rather sa episode na ito, sulit ba ang kapaguran sa Canada? Kasi totoo naman Celine talaga The work is life din talaga dito sa Canada. In your case, lalo na po, ang dami mong meron kang trabaho, ang daming side hustles, mga ganyan. Oo, sige, go Celine. Naging pink ka ng konti. Naging pink ako. Namatay. Ayan. Namatay pa din. Namatay na lobat. Sige lang, go. Okay lang. Okay lang yan. At sige, go. Dito. Namatay lang dito. Okay. Yung common na thinking ng mga Pinoy kapag nagpupunta rito sa Canada is akala nila madali ang buhay. Diyos ko dahil. Sulit nga ba daw ang laging yan ang mga common questions na binibigay sa atin ng mga tao. Well, para sa akin, Miss Ina, parang depende sa sitwasyon Balikan natin yung life nung mga nagsisimula pa lang, no? Yeah. Nung mga nagsisimula pa lang dito sa Canada. Sa una siguro, mararamdaman mo na parang ang laking change from maliit na sahod sa Pilipinas, kumbaga sakto lang, going to Canada, nasasabihin nila na 1,000, ganyan, which is true naman. However, yung payment natin sa bills, sa renta, sa pang-araw-araw, minsan mapapaisip ka na hindi sapat, di ba? Pero depende po sa napasukan na trabaho. Kalimitan nung ang pinakamataas na percentage sa tingin ko na pumupunta rito is nasa hospitality sector, which is sa mga restaurants at sa mga hotels, ganyan. Pero that was more than a decade ago, nasa $12, $11 lang ang per oras. Sa mga area mo, no? Sa area ko yun, sa Saskatchewan. Opo. Pero nung mga panahon na yun, simple lang naman. Kaya pa, medyo mababa pa ang cost of living nun Pero sa panahon ngayon, ang taas ng cost of living, nag-shoot up lahat ng bilihin, parang minsan umaaray talaga ang mga kababayan natin dito, no po. Ako mismo, umaaray din ako Bumili ko minsan ng pakwan ng watermelon sa isang grocery store dito. Nagulat ako. Sabi niya, $9.99 yung nag-reflect dun sa monitor. Sabi ko, are you sure it's $9.99? Sabi kong ganun. Kasi nagulat ako yung pakwan lang na medium size. $9.99. Sabi ko, holy. Sabi ko, nagulat ako yung mas kinita Hindi ko nakita yung Hindi ko nakita yung presyo. Kinuha ko na lang. Nakita ko nung ni-scan na, $9.99. Ang pera ko lang dala cash, $30. So, kukulangin ako. Kailangan kong magbawas. So, ngayon, depende talaga ang sasabihin natin na sulit ba. Depende sa unang-una sa trabaho ng tao, ng kabayan natin dito. Pangalawa, sa side hustle siguro. Yan, Kailangan din ng side hustle kasi minsan pag family of 4 ka, hindi sapat na tig-isa lang kayo ng mister mo. Lalong-lalo na
kailangan mo rin namang i-enjoy ang buhay. Hindi naman tayo puro trabaho lang. Yung iba dyan, double job, triple job. Wala na silang time na mag-unwind man lang. Correct. Po? So, sa tingin ko, minsan sulit, minsan hindi. Depende sa sitwasyon. Kasi hindi ako pwedeng maging self-centered na sabihin ko na sulit naman, in a way, yes. Kasi sa case ko, di ba? Yes. Naging sulit ang pagpaninirahan sa Canada kasi unang-una, nakuha ko yung pamilya ko. That's one thing. Family reunification. Pag nakuha mo na, para ka na lang nasa Pilipinas, tulong-tulong na kayo sa mga racket. Yeah. Alam mo yun? Meron ka ng kaagapay na paano kikita pa or magrarakit, mga ganon. Pangalawa is, yung lugar ko, hindi masyadong mataas ang cost of living sa pagbabayad sa renta o sa mortgage. So, pangalawang factor yon. Para masabi mo na saktuhan lang yung kinikita namin, yung income namin. Pangatlo, hindi po kami sobrang magastos sa utilities. Matipid kami sa utilities. Oh, okay. Utilities kasi isa sa number 1 na malaking binabayaran dito. Kuryente, tubig, tsaka yung heat. So, pag ganito, hindi kami nag-aircon, kahit na merong aircon, lang kami, open lang ng window. Ganon. Tapos pagka hindi yung usage ba na araw-araw na kung saan mo pwedeng eliminate yung mga expenses mo sa utilities, pinapractice namin yun. Tapos sa food, hindi rin kami sobra. Pagka lang may mga pagkakataon na family day, chip in kami. So depende yun siguro sa family of 4, Miss Ina. Ang pwede mong maging cut sa expenses sa food is yung reheat na lang siguro yung food, mga ganon. Yeah, oo. Tsaka you cook at home. You cook at home, madalang outside. Madalang ang eating outside unless may talaga birthday na isa-celebrate, alam mo yun? Yeah. Pero marami kong, di ba, nagbubook naman po ako ng ticket, travel agent. Marami akong kliyente na umaaray talaga sa cost of living dito. However, we remain staying here kasi sinisipagan natin. Sinisipagan yung iba nagdo-double job, triple job para ma-meet nila yung demand ng cost of living. Yun nga lang, yung iba ang ginagawa is sa sobrang tipid, sila sa isang room, sa isang bahay, sa rooming yon, may ilang pamilya na nandun sa room, di ba? So minsan, sa 3 bedrooms, 3 pamilya pala yon. In order for them to cut down the expenses ng monthly, is ginagawa nila yon. So depende rin talaga ng sitwasyon or sa diskarte ng mga tao. Correct. Ang rito, ang pagiging sulit sa pagtira. Yes. Pero point of view ko hindi ko po inaano yon, is sulit po yan unang-una dahil unang-una makukuha mo yung family mo. Permanent residency is the number 1 edge ng Canada among any other countries na nilulook forward natin na mapuntahan. Permanent residency. Pangalawa, yung education system. Nasusuportahan ng mga bata na mag-aaral ng libre hanggang grade 12, di ba? Yeah. Yung education system, although hindi perfect sa ibang locations, may mga location talaga na maayos naman ang education system. Kaya nalulungkot din ako pagka merong mga areas na ang pangit daw ng medical system, ng school. Pag ganun po, may naman tayo, ability to move to a different location. Lalo na pagka hindi tayo hiyang. Alam, para sa akin, hiyang-hiyang din. Yeah. Kapag masyadong mataas ang cost of living, lipat ka, di ba? Yeah. Pag pagpangit ang medical system or ang hospitalization, lipat din ng location. Hanggang sa ma-feel mo na parang you belong to the certain location. Yeah. Siguro na maganda yan, lalo na kumbaga kung habang bago ka pa sa Canada, pag-aralan mo na mabuti ang personalidad mo, ano bang gusto mong uri ng pamumuhay. So aralin nyo na agad para, as much as possible, you don't waste time finding, jumping from one province to the next, no? If you can, depende rin yan eh. Yes. Totoo yun. May naniniwala naman kasi ako na Miss Ina, yung situation natin dito sa Canada is hindi permanent.
Mhm. So, ibig sabihin, depende kung ang sa tingin mo hindi ka, hindi ma-okay yung location na napuntahan mo o nalandingan mo, find a smaller community, province, yung mga ganung bagay. Yes. Actually, meron akong isa sample sa kanila. Yung mga pamangkin ko, they came from the Philippines last year. Okay. Oh. So, from the Philippines, sakto lang ang buhay. Alam mo yan, yung parang hindi bastante. We came from poor family talaga na we started from the scratch. So, meaning to say is, hindi lahat ng bagay nakukuha. Lalo nitong mga pamangkin ko na to na tinotalk about ko. Tsaka nitong kapatid ko, no po. Ngayon, nung napunta sila rito, na-realize nila na parang ang daling kumita ng pera sa Pilipinas, sa Canada, basta masipag ka. Oo. Madaling kumita in a sense na magtatrabaho ka, kikita ka, sasahod ka bi-weekly, wag ka lang magastos, makakaipon ka. Kasi sila, nagro-rooming sila, nagre-rent sila sa rooms. Magkano lang yon? That's all in yung bayad nila. So, yung food nila, kontrolado nila yung consumption nila sa food. Pag gusto nilang pumunta or kumain sa labas or mag-shopping, depende din sa kanila. So, at the end of the day, may naitatabi sila monthly. Kahit konti. Pero yun kasi mga single na yung mga pamangkin ko. Si kuya naman malalaki na yung anak niya. So, hindi na dependent sa kanya. Okay. O, teka, Celine. Balikan lang natin muna atras lang tayo ng konti. So, hindi naman dinideny. Hindi natin dinideny na dito sa Canada, you have to work if you want a comfortable life nga. Yes, diba? yes. No one is denying that. No. What do you say, Celine, sa mga nagsasabi na, ba't di ka nalang umuwi ng Pilipinas? Ganun din pala, Celine. Yan ang tatanungin na sa'yo. Kasi Celine, I know sa mga old posts niya, even if she says all these realities about Canada, she chooses Canada over, obviously, the Philippines, kung saan po kaming dalawa galing. Why? Anong pagkakaiba ng paghihirap sa Pilipinas at paghihirap dito sa Canada, kumbaga? Sa totoo lang, umuwi po ako ng 2023. Sa totoo lang, may dala naman po akong kahit konting pamasahe or panggastos doon. Pero ang hirap bitawan ng pera sa Pilipinas, Miss Ina. Bakit? Biruin mo, ang hirap talaga. Biruin mo, yung mga mura-mura lang dati, ngayon daan mo na nabibili. At yung 1,000 mo, saglit lang talaga, hindi siya talaga enough. Although kahit na hindi ka magastos sa palengke, dalhin mo yung 1,000 mo, napakakunti na ng mabibili mo. Alam mo, yan din ang sabi sa akin ng Totoo. ko na nandito ngayon visiting, Oo, totoo yun. Sabi ko, although sa Canada kasi, sa bagay, sabi nga nila, wag kang magko-convert, no? Parang ang daling kitain ng pera sa Canada compared sa Pilipinas. For me. Masipag ka lang at you're following your passion siguro. Pangalawa, yung trabaho mo, inaayos mo, pumapasok ka, kumpleto yung attendance mo every month. Makakaipon at makaka-survive. Kahit na mahirap na, sabi mo yung paycheck to paycheck, kinakaya naman kasi sa totoo lang wala naman akong nakita na or nakilala na umuwi ng Pilipinas dahil hindi na nila kaya. Wala although may naririnig ako sa mga vlogs, pero wala akong personal na kakilala na nagreklamo na ayoko na dito sa Canada dahil ang pangit ng buhay dito. Ang problema lang is, ang hirap ng buhay, ang hirap kitain kasi ang daming bayarin. Yun ang naririnig ko. Ganoon din naman sa Pilipinas kung isipin mo, di ba? Wala ba silang binabayaran sa Pilipinas? Totoo po. At topic pa po namin yan. Topic namin yan nung magkakapatid nitong isang araw. Sa Canada kasi po, sa mga nanonood, the more na mahirap ang trabaho mo, the more na malaki ang sahod mo. Katulad na lang ng mga plumber, yung mga ang tawag sa yung mga trades dito. Yung mga trades, di ba? That's underpaid sa Pilipinas. Yung mga yung mga nasa construction, di ba, ang let ng bayad sa kanila. Dito po, napakalaki ng kinikita ng mga welder, mekaniko. Yes. Isipin mo kung sa Pilipinas, they're also well-paid. Napakarami nating ganyang uri ng mga workers. Totoo. Their lives there, yung mga nagtatrabaho niyan, ewan ko lang. Naku po, ang hirap. Maging komportable kung yan po ang inyong trabaho sa Pilipinas. Aminin ninyo, lalo niya, kunyari, malaki pamilya ninyo, di ba? Ang hirap.
Totoo. Kaya, Oo. sulit naman in a way na may road to permanent residency, road to Canadian citizenship, tapos yung support ng education system. Kahit na sabihin mong nahihirapan kang magtrabaho ng full-time or triple job, nako-compensate naman yung pagod natin kasi ang daming programa ng Canada na tulad na lang nung pandemic, nagbigay sila ng serve. Yun yung mga hindi nakapagtrabaho due to some issues or some circumstances na hindi sila makapagtrabaho nung pandemic. Nagsuporta ang gobyerno. May GST, PST sa ibang mga probinsya na i-return. May tax rebate. Yung mga ganong bagay na sa akin, simple lang yun, maliliit lang yun, kahit na sabihin mong daan yun, daan lang, at least, ibinabalik ng gobyerno sa tao yung nararapat na ma-return sa kanila. Sa tax refund, rebates, hospital expense, medical expenses, and educational expenses. Opo, kaya it's parang malayo talaga. Sa totoo lang ako, malayo yung benepisyong nakukuha dito talaga. Obviously, I think that's a no-brainer. Kahit pa malaki yung tax. Alam mo, I'm going to have, by the way, an episode about, comparing talaga yung tax system sa Canada and Philippines. Kasi sa Pilipinas, kinakaltasan naman po ng tax ang mga trabaho, ang mga empleyado. The higher your salary is, umaabot din po minsan ng 30% ang tax. Ang taxes. Ang tanong ko, bumalik ba? Paano sa inyo bumabalik yung tax na yun? Di ba? But anyway, I'll have a different episode on that. Pero sige, alam mo, sabi mo nga dito, basta masipag ka, matched with the proper financial planning, dapat financially literate din kayo. Hindi pwedeng porke mataas ang sweldo, yun na yun. Kailangan marunong din po kayo mag-manage ng inyong pera dito, kundi wala rin kayong mararating kahit saan. Okay? Totoo sa yun. Pilipinas, kasi si Celine, ikwento mo rin ng konti she had a very interesting story. Hardworking naman talaga si Celine sa Pilipinas. Pero nakwento niya nga sa amin basically dun sa Spot Pinoy, Sa Pilipinas, ang hirap kahit masipag ka, hindi ka mag-absent man sa trabaho, mag-working student ka, to build your future. Ang hirap maka-take off, ang term di ba? Sa experience mo, sige nga, ikwento mo, bakit ganun? Ano nangyari ba sa'yo sa Pilipinas? Sa Pilipinas po kasi, maganda ang trabaho ko. Nasa managerial level ang position ko doon. However, alam mo yung parang paycheck to paycheck talaga na dadaan lang sa sa ATM ko, kinabukasan ng matitira na lang sa'yo, pangkain mo na lang sa trabaho Ganon kadami yung bills na binabayaran. During that time, dalaga pa ako. Na parang na-stress ako na parang trabaho ko ng trabaho, but nauubusan ako ng pera. Hindi ako nakakaipon, as in hindi ako nakakaipon. Hanggang sa na-realize ko na parang hindi naman worth it ang pag-stay dito. Na parang baka pang abroad ako. Try ko lang. Hindi po ako nagplanong mag-abroad talaga, na parang sinubukan ko lang yung yung luck, yung swerte, kung matatanggap o hindi. Noong time na yon, although masaya naman yung trabaho ko, kaya lang hindi sapat kung ako ay magpaplano ng magkaroon ng sariling pamilya. Parang kulang pa sa sarili ko. Kulang pa siya. Paano pa ako magpapamilya, di ba po? Paano pa ako bubuo ng pamilya kung kulang pa sa panahon na ako ay single? Kaya nung lumipat ako dito, although it's a big change and culture siya, kasi from managerial position ka, naging back to zero ka na crew. Okay. Which is, I don't restaurant mind. chain po, fast food chain. Fast food chain, opo. Na, for me, I don't mind going back to the zero stage kasi sanay naman ako sa hirap. Sanay ako sa wala, sanay ako sa pagtitiis. So, okay lang sa akin, carry lang. Ang naging ang naging transition nun is yung sulat-sulat ka lang and you're just manning, yung nagdadirect ka lang ng mga tao versus dun sa ikaw mismo yung magtatrabaho. Yun lang. Tapos, nung nararamdaman ko na
yung word na pumepera ka na kasi kumikita ka na ng 100,000 noong time na yun. Nakakaipon ka naman dito. Nakakaipon pa po ako. Nakauwi ako ng Pilipinas noon. Nakakapag Boxing Day ako nung mga panahon na yon. Kasi nga hindi po ako magastos. Dalaga pa ako noon eh. Ang pagkain ko minudo lang sa isang linggo. Init lang ako ng init. Wow, okay. Ganon lang. Tapos sa next week, ang ulam ko ay hamonado. Ganon. Yun lang yung mga alam kong lutuin eh. Yung mga naiinit lang, nare-reheat. Nakakaipon kahit papano, nakakapagpadala sa nanay ko ng pera. Pero yung sabihin mo na pag nag-retain ka dun sa type of job noon nung dumating ka, medyo mahirap na siya ngayon kung may pamilya ka na. Kailangan you have to find a way to level up and find other sources of income. Nako, at dyan maraming si Celine. Pwede bang bigyan mo lang kami, Celine, ng rundown na? Wag mo na explain kasi napakadami nila eh. Kahit brief lang. Sa lahat ng mga side hustles ni Celine dito sa Canada. Sige. Bibigyan ko din po kayo ng isang magandang way to ease the sinasabing kahirapan or yung sinasabi nung iba na ang hirap sa Canada. If you are able to find ways to own your house and figure out how to rent out some of the areas katulad ng room, pwede kayo mag-rooming o kaya yung basement suite, paupahan. Isa yon sa scapegoat ba tawag doon? Yung para makaalis ka sa paycheck to paycheck kasi kailangan mong mag-generate ng income. So yun po yung naisip ko na naging way ko is yung real estate na nagpaupa ko ng rooms. Okay. Kasi may extra rooms ako, 5 extra rooms. Doon ako nag-umpisa. Hanggang sa nagustuhan ko siya na parang yung tenant ko ang nagbabayad ng mortgage ko at ng utilities ko. So isa po yun. Real estate investment, isa yun. Pangalawa, natuwa ako sa idea na nung time na yon, nung nagsisimula ako, ang daming nagki-cleaning. Mag-asa-asawa. Ang daming nilang rumaraket, naglilinis sila ng bahay. Cleaning! Okay, sorry. Yes. Okay. Commercial establishments. So sabi ko, sa ngayon, mag-ano muna ako. Inaral ko muna kung paano nila ginagawa. So nag-ano muna ako sa kanila, nag-apply ng part-time. So hinar nila ako na part-timer na ako aming mag-asawa yung nagtatrabaho. Hanggang sa nakahanap ako ng employer na mag-hire sa akin ng part-time, na ikaw mismo yung magki-cleaning, mas malaki sahod nun. Pero side hustle mo lang siya. So ibig sabihin po, yun yung mga once a week na cleaning sa mga commercial establishments or bahay, pinagtsagaan namin yun. Isa yun, isa rin yun sa pwedeng i-racket. Isa pang pwede mong i-racket is yung mga bakings. Although dati ginagawa ko yun, hindi na ngayon. Okay. Pero yun po ay mga ina-advise ko sa mga viewers natin. That's also a way of, generating income sa family kung medyo tight. So magluto ng mga kakanin, mga dessert na pwedeng, alam mo yun, yung mga low risk na food, na food na inaalaw ng health inspector na gawin sa bahay. So yun. At syempre, huwag mo kalimutan yung travel mo. Tapos ito pong huli, yung pong pinaka-main ko ngayon na source of income is yung Fly Now Pay Later, which is nagbubook po ako ng flights. Pwede kayong mangutang if wala kayong budget pang uwi ng Pilipinas during emergency situation, o kaya naman kukuha po kayo ng parents or kapatid sa Pilipinas, pwede nyo pong i-finance ang ticket. So pwede nyo po ang kontakin doon and we can set up a payment plan na suitable sa budget nyo monthly. So pwede nilang gawin yun. With may maliit na interest. May interest po yun, parang 1% siya monthly. Depende po sa credit score ng client. Nung ikinompute ko, parang 9.99% monthly. Minsan nga wala pa. Okay. Parang depende po siya. Depende sa credit score ng tao. Yun po ay may company pong nag-handle na naka-tie up sa amin para magpautang ng ticket. So sila yung nagpipinance nun. And then, isa pang pwedeng gawin dito sa Canada is yung mga racket na kunwari, katulad yun, summer. Yung maglo-lawn mower ka ng mga
kapitbahay, tas o-offeran kanila, mga ganon. Nagagawa ka rin nun, Celine? Hindi, tinuturo ko lang. Okay. I'm giving people sige. the ability I want to talk about what yung mga side hustles mo. Lahat ng Ayun. sinabi mo kanina, except for the Akin Lord yun. mowing. Akin yun. In the Philippines, tinry mo ba mag-rumakit-racket to augment your income? Nung manager ako sa fast food, ang naaalala kong naging racket ko po is nag-online selling ako. Bumibili ako ng damit sa Cubao. Cubao 'yon, alam ko Cubao. O kaya sa Divisoria, ibebenta ko sa mga crew o sa mga ka-manager ko. Doon, yun yung naging extra racket ko nung time na nagtatrabaho ko sa fast food. Okay. Yun lang, mahirap pa din. Mahirap pa rin kasi uutangin ng mga crew kasi wala pa silang sako. Uutangin talaga. Tapos ano ba bang niracket ko noon? Wala na po, yun lang dalawa na yun. Kasi pagod na ako kasi pagdating mo ng bahay, gagawa ka pa schedule. Gagawa ka pa ng game plan mo para sa sales, yung mga ganon na parang nakaka-drain ng utak. Yung kahit nasa bahay ka, kailangan mong mag-isip ng about sa trabaho. Sobrang draining. Kaya ako umabot sa punto na nag-abroad na lang. I see. I think one thing din, si Selena, she worked her way through school. Yan, hanggang nakuha niya po yung trabaho niya. She really came from humble beginnings. Ang mahirap sa Pilipinas kasi, the reality is, sobrang at a disadvantage talaga. If you come from, poverty. Dito sa Canada, mahirap syempre ang buhay. Pero karamihan ng mga immigrants na dumadating dito, 'di ba, from scratch also 'di ba? Pero parang mas mabilis ka pa rin makabuild ng komportableng buhay Iba talaga, no? Iba yung balik. Iba yung balik. Oo. Iba dito sa mga viewers nyo po, Miss Ina. Lahat naman ng ito lang yung lagi kong sinasabi, wala namang madaling solusyon sa kahirapan, sa lahat ng bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Walang madali. Lahat tinatrabaho, lahat inaaral, lahat pinagsisikapan. Katulad nung laging binabanggit natin is ang buhay ay nasa kamay mo. Kung ano yung magiging resulta ng buhay mo is nasa kamay mo. Dito. It's okay. Sige. Di ba po? Nasa ano natin yun, nasa mga palad natin. Lagi ko ang binabalik-balikan yung quote na ikaw ang direktor ng buhay mo. Lagi ko sinasabi. Kasi I could have chosen to stay in poverty nung time na yon. Kasi going back to our life before, maaga kaming naulila ng magulang, ng tatay ko. Sobrang walang iniwanan sa amin. So kung ang naging option ko is magpariwara or magbarkada, hindi ko ituloy yung pag-aaral. Biruin niyo po, 17 ako nagtrabaho ng working student. Yung ate ko 11. Oh, wow. 11 years old, nagtrabaho siya sa isang printing job sa Pilipinas. Na parang nakita ko kung paano yung hirap na pinagdaanan ng nanay ko, na parang sabi ko, hindi ko kaya to, na pag nagkapamilya ko, ganito pa rin kami. Ang hirap sa kalooban na papasok ka sa school, wala kang baon, wala kang pangkain, wala ka lahat. Hindi ka makapunta ng field trip, as in, iiyak ka na lang kasi walang magpapautang sa'yo As in nothing. As in, wala. Ganon yung pinagdaanan ko. And I wasn't ashamed na i-share yon, na kaya pag minsan may nakakausap po ako na mga kliyente ko na parang, ma'am, ang hirap ng buhay dito, ganyan-ganyan. Sabi ko, laban lang. Lahat naman mahirap. Pag nakuha mo na yung pamilya mo, makaka-survive ulit, makaka-bounce back ka na sa gastos. Mababawi din naman, kumbaga. At ito ang topic namin nga pala ni Celine. Dahil this is a big concern right now Dahil, it's no secret, humihirap ang buhay din dito sa Canada, especially in recent years with the surge in new immigrants. Aminado naman po ang gobyerno ng Canada na parang I guess na-overwhelm ang gobyerno sa dami
pumunta. pumasok dito sa Canada. And that is why currently the different pathways, hinihigpitan na po nila yung mga pagtanggap, binabawasan in some pathways like international students. Kasi nga, para ma-manage yung impact nito sa resources lalo ng gobyerno ng Canada. Correct. Ay, oo, mahirap talaga. Pero ngayon, nung umuwi ka sa Pilipinas, alam mo, magastos na rin daw talaga doon, ha? Ang gastos po, ticket pa lang natin, alam naman ng mga tao yan, napakamahal ng ticket ng pamasahe natin, pikit mata ka. Parang, it's, lucky ka pag kumbaga nakauwi ka ng yearly, pero sa ngayon hindi ko kaya. Siguro mga every 3 years kakayanin pag nakaipon, pero sa sistema ngayon mahina lahat, mahina ang ticketing, mahina ang remittance, as in mahina ngayon, parang mararamdaman mo yung inflation dito ngayon sa Canada. Ramdam ko na parang dati, parang siguro last year na parang carry lang, hindi ako nagrereklamo, kaya naman. Pero ngayon umaaray ako sa bilihin at sa gastos. Oo. I think lahat naman, anywhere in the world, I would say. Umaaray na ako, sabi ko, ang gastos naman, lalo, lumalaki rin yung mga anak ko, dumataas din yung demand ng needs nila, di ba? Kaya kailangan nating sipagan, yun lang naman po ang key, sipagan lang natin, hindi tayo pwedeng tumunga dito. Kasi, kapag walang, kumbaga parang hindi umuulan ng pera rito. Yan ang big misconception. Lalo na yung mga kamag-anak ng mga nandito sa Canada, sa Pilipinas, akala nila namumulot lang ng pera dito yung mga example ko example ko yung kuya ko. Yung kuya ko, akala niya ang dali-daling. Kunwari, say for example, may kailangan ng pera sa Pilipinas. Lalapit siya sa amin. Akala nila isang ganun lang, kikita ka na. Ngayon na nag-work na siya, sabi niya, tama pala kayo, no? Hindi pala madali ang buhay dito, no? Kailangan mong magtrabaho. Sa Pilipinas, kasi nagtatrabaho din naman tayo sa Pilipinas. So, ganun din naman eh. I mean, you don't stop working wherever you go. It's just that, iba ang balik. Yun lang talaga sa akin, iba ang balik. Dito. Iba. Tsaka yung, titignan mo na lang din yung brighter side ng pagiging nandito mo. Kasi, unang-una, napakalaking gastos kapag ikaw ay na-hospital sa Pilipinas. Naku po, nabi mo pa, yes. So, yun yung, although mahirap na trabaho ka ng trabaho, walang napupuntahan, kaya lang, at the end of the day, pag na-hospital ka, may covered ka, di ba? Pag na-PR ka, wala kang binabayaran. Meron nga po akong kaibigan lately na-diagnose ng cancer. Everything is covered. Physiotherapy, lahat, everything is covered. Lahat ay walang ginastos yung asawa. Sabi niya, imaginein mo yon, Celine, if we were in the Philippines, kung magkano ang chemotherapy. Hindi lang ubos. Mababaong ka pa sa utang. Yun ang mangyayari sa karamihan sa atin. Totoo. Yun na lang po yung isipin nila. Hindi man perfecto at hindi man sobrang bastante, is yung education system na lang at saka yung medical system dito na yung mga anak natin, ang laking bagay na nun, di ba? Ang laking bagay. Sabihin nila kasi, Celine, sasabihin nung iba, libre na naman din ang public school sa Pilipinas. Ay nako, iba eh. Sorry guys iba. Pero sa atin, we have to be real. Doon talagang big advantage kapag galing ka sa mga mas mamahal na exclusive schools. True. Iyon naman dito kahit pa paano may laban kahit pa public school ka dito. Kahit public ka pagkatapos mo doon. Iba ang buhay dito, iba ang buhay sa Pilipinas. And if they would ask me, point of view ko, if they would ask me if I'm going to pick, siguro kung mayaman akong pinanganak sa Pilipinas, I would stay in the Philippines. Kasi I find ways kung paano kumita, di ba? Pero if I wasn't born with a silver spoon, mag-stay ako dito kasi dito ko naramdaman yung ginhawa. Ginhawa in a sense na parang pag na-hospital ka, wala kang ginagastos. Hindi mo na po problemahin. Totoo, Minsan yung iba nga, hindi na magpupunta ng ospital kasi baka mas lalo magkasakit yung may sakit, kakaisip ng gastos. Totoo po yun. Nasa kanila naman na yan eh. Kumbaga parang, depende sa naging lifestyle dito at depende din sa naging na trabaho. Ang pagsulit or hindi, depende sa sitwasyon nila.
Pero tama rin si Selena. Of course, if you feel comfortable in the Philippines, we're not telling you to leave your life, diba? Leave the Philippines. Stay there. Tama din. Alam mo, may point ka. Sabi mo, kung mayama ka sa Pilipinas, go stay there. Apo. Diba? Huwag ka na nga ibang bansa at baka dito ka pa mabuisit dahil dito, you will be treated like an ordinary person. Oo. Marami po akong kakilala at kaibigan ng mga matataas ang ranggo sa Pilipinas. Back to zero dito. Kaya, pinagtsagaan nila. There must be a reason behind it. There must be a reason behind why they chose to migrate to Canada. Kahit na may maganda silang job title sa Pilipinas. For me. Iba-iba naman talaga ang dahilan din ng magpunta. Paglipat sa Canada. But anyway, ayun. Sa mga nahihirapan o gustong makakuha ng ibang insight tungkol sa kung mahirap ang buhay dito. Yeah, it's not easy for sure. Pero many still choose to stay here despite that. Yeah. Parang kung tayo yung papipiliin at bibigyan natin sila ng advice, go for it. Ano po? Are we on the same boat ba, Miss Ina? Hindi, depende sa goals nila. Tama ka din eh. Mayroon ding masaya sa Pilipinas, di ba? Well, totoo naman yun. Pero para sa mga, kung masipag ka, you come from, yung mga ordinaryong trabaho, ang tingin na mababang trabaho sa Pilipinas. Guys, if you have an opportunity to move, you will earn better here. Abroad. Not just in Canada. I think, abroad. Yeah. You are better valued. Many ordinary careers back home are better valued, sadly, in other countries. Here, in Canada, lalo na. Oh. Kaya pero kung rich ka, doon ka na. Sige, wag ka na magpunta dito. Tama din naman. No, naman ako, kumbaga no regrets ako na I started from the scratch na walang-wala kami. Kasi everything happens for a reason. Siguro, things happen na ulila kami ng magulang para magsikap kami at maramdaman namin yung hirap ng buhay at yung pagsisikap mo. So kasi nung napunta na ako dito, nung nakatapos na kami, naramdaman ko na parang ang buhay pala ay nasa palad mo. Nasa hawak mo talaga ang kapalaran para sa akin. Ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. Kung talagang you will succumb, kumbaga, kung mag-surrender ka sa kahirapan ng buhay, wala. Mamaya ka talaga. Ganun lang. Ganun talaga. Opo. Okay. Sige, Selena, I'll end this episode here. Thank you guys for tuning in. Kung meron din kayong mga ma-share tungkol sa kahirapan ng buhay dito sa Canada and how you guys are coping, please mag-comment na lang kayo dyan sa baba and we can have a conversation there. Okay, thank you so much, Celine Constantino. Follow nyo siya. Ang dami ng following sa Facebook, lalo na. Yan, Pinay sa Canada SK. Yes. Okay, and good luck sa mga racket mo, Selena. Thank you po. Ano-ano pang mga bago ang pinapasok mo pero hindi mo pa ikukwento. Alam ko sa ngayon. Sige. Susunod ulit. Okay, that's it for this time. Bye. Thank you. Bye-bye.